Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po sa lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin umiiral sa may parte ng extreme northern Luzon itong northeast monsoon o yung amihan. At meron naman tayong ITCC, yung Intertropical Convergence Zone na posibleng magdala ng pagulan sa eastern section ng Mindanao at eastern section ng Visayas. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center. Bahagya nga pong hihina yung northeast monsoon, pero pagdating nga po sa mga susunod na araw ay bigla po itong lalakas pa at asahan nga natin itong week na to, mataas ang tsansa na magkakaroon tayo ng sunod-sunod na posibilidad ng pag-ulan. Dito nga po sa ating rain map animation, asahan nga natin mamaya pong alas 10 ng umaga, mataas po ang posibilidad ng mahina at katamtamang pag-ulan sa eastern section ng Mindanao at dito po sa eastern section ng northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, expected po natin makulimlim ang kaulapan ng Palawan, Mindanao at may tsansa ng mga pag-ulan sa eastern section ng Mindanao at ganoon din po sa parte ng eastern section ng Bicol Region, Pulilio Island and eastern section ng northern Luzon. Mataas po ang posibilidad ng mahina at katamtamang pag-ulan lamang. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya hanggang alas 10 ng gabi, magiging maayos at maganda naman ang lagay ng panahon. Maliban lamang po sa eastern section ng Mindanao na mataas ang posibilidad na may mga biglang pagbuhos ng pag-ulan dahil po yan sa ating ITCC. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, November 25, expected po natin, ganun pa rin po yung posibilidad na magiging lagay ng panahon. But November 26, dito nga po ay bahagyang hihina yung northeast monsoon. At habang yung ITCC naman, mataas ang tsansa na magpaulan nga po sa may parte ng Mindanao. By November 27, dito po dahan-dahan na nga pong lumalakas yung amihan at magkakaroon nga tayo ng shear line na posibleng magdulot ng pagulan sa parte ng extreme northern Luzon. Then, pagtapos po, November 28 hanggang November 29, patuloy po yung pagbugso ng amihan. Mapapansin nga po natin ay posibleng umabot ito hanggang sa parte na Central Luzon, even Metro Manila. Habang yung ITCC naman ay magpapaulan din po yan sa parte ng Visayas at ng Palawan. By November 30, expected natin na malalakas nga o matataas ang tsansa ng malalakas na pagulan dito nga po sa may eastern section ng northern Luzon, parte ng Visayas, dito po sa may parte ng Quezon, Palawan at parte ng Mindanao. May possible low pressure area po tayo dyan, pero mababa po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. By December 1, ganun pa rin po, mataas po ang posibilidad ng mga pagulan, lalo po pagdating ng hapon at ng gabi. By December 2, ganun pa rin po, ito pong shear line o yung banggaan yan nitong dalawang weather system ay posibleng magdulot po yan ng pagulan sa eastern section ng Central Luzon at posibleng po magkaroon dito ng low pressure area dahil nga po sa banggaan nitong dalawang weather system. Then pagdating po ng December 3, expected natin malakas pa rin po itong amihan hanggang parte pa rin po ng Central Luzon at asahan nga po natin na mataas ang posibilidad ng pagulan sa northern Luzon at maging sa may parte ng Palawan at ng Bicol Region. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya habang sa ngayon wala po tayong minomonitor na posibleng bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating bansa, meron naman po tayong possible low pressure area na imomonitor na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility dito nga po sa may southern portion naman ng Mindanao. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.